Kaya kami yung Exodus paglabas nila. Ano pa? Iningatan sila ng Panginoon sa wilderness. Imagine, itong himala din mga kapatid, dapat sinabi yung Bible. Yung kanilang damit, for 40 years, nilalupa. Yung kanilang sapatos, hindi nasira. So, God. Amen? Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew, kung iisipin yung gagamitin mo, yung kakainin. Kasi alam na ng Panginoon din eh. Huwag kang mag-worry. Kasi nga sa wilderness na eh, grabe eh. Hindi yung nalupay, ano pa, pinapakain sila every morning. Ano yung pinapakain sa kanila? Yung mana. Alam mo yung mana na yun, wala kang ipoklasing sabi nila, matangis doon. Matangis. Need energy. Ano pa? Paggabi, anong pinapakain sa kanila? Pugo. Ulit sila. Everyday, pinapakain sa kanila. Wala nang trabaho sa kanila to show that God is good. Amen. Ano pa? Our salvation, yung kaligtasan ng kaligtasan ko. Anong ginawa ng Panginoon? The giving of His God show that God is good. Imagine, binigyan niya yung kanyang kahit sa isang anak, yung mahal niya anak para sa iyo, to show that God is good. Amen? Sabi ko doon, the death of His Son on the cross. So, namatay ang Panginoon sa cross to show that God is good. Bakit po so? Dapat tayo yung nasugatan, dapat tayo yung pinalo, dapat tayo yung itinako. Pero God is good God, ngayon yung kanyang anak na kumuha ng sacrifice, kumuha ng pain, kumuha ng curse, para kailangan tayo ay mapalaya sa to show that God. Kaya mga kapatid, pag-uwi natin, sabi nga ni Sheila sila, renewing of your mind, pag-uwi mo yung pag-iisip mo, gusto ng Diyos mga tabuhin mo. Hindi natutuwa ng Diyos sa kalagayan ngayon, maniwala ka, manampalataya ka, itataas ng Diyos. Amen. Amen? So, Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, be patient, inaayos. Amen? Kung dahil suplada ka hanggang ngayon, suplada ka pa rin. Okay lang. Bakit? Inaayos pa natin. Amen? Amen? Zero patient ka rin. Diba? Kung dahil mayabang ka ngayon, mas mabang ka. Be patient. Diba? Kung dahil matampuhin ka, ngayon natampuhin ka. Be patient. God is working. Inaayos tayo naman. Dahil perfect dito. Amen ba? Pero perfect dito. Kaya tayo pupunta sa Diyos para tayong palimit. Perfect. Amen? Amen ba? Amen. Manatid ang Panginoon. Okay, guys. Other side ng characteristics of God. Number 1, satisfying. Alam niyo ba ito, kung ng Diyos can satisfy? Can give contentment. Alam mo, maraming tao, akala nila satisfaction sa pera. Ano, wala ko sa pera. Satisfaction. Akala niyo iba sa kasigatan. Wala ko sa kasigatan. Akala niyo ba sa kapangyarihan? Wala sa kapangyarihan. The only thing that can satisfy is the goodness of God. Sabi niya sa Psalms 103 verse 5, you satisfied my mouth with good things. Pero mabuti ang Panginoon. Amen? Sabi mo, pinapakain na ng Diyos. Kaya nga mag-appreciate tayo eh. Kung hindi na kain natin every day. Just appreciate natin ginagawa. Sino ba dito nagpapasalamat sa mga kahit ang nakalharin sa mesa na nagpapasalamat? Amen. Kasi na God, bigay ng Panginoon. Diba? Kahit anong ibigay, ang mahalaga, yung giver, galing siya. Bigay. Amen. Next, ano pa? Ito maganda dito no? Sabi niya, so that thy youth is renewed like evil. Narinig mo pa niya, pag puno-puno ka ng kabutihan, Lord, I want your goodness. Kaya nga mga kapatid, hindi halata sa iyo edad mo. Mga kapatid, you believe the goodness of God, buha kang ba? Amen ba mga kapatid? Sino ba mo na yung huli? Amen ba mga kapatid? Eh, kung tinong ilang taon ka na, hindi halata ako. Kasi God. For example, dyan si sa Bible, si Sarai, di ba? Imagine 90 years old na siya. Dinisay na siya ng honey para maging asawa. Anong meron yun? Kasi nirinig niya ng Diyos because of His grace. Ano yun? Yung di ba? Kaya hindi na tayo edad ko eh. Hindi na lang. Si Chief, di na tayo. Parang 35 ka eh. Joke lang. Number 2, enduring. Ang kapunin ng Diyos, dito na upos pang wala ng God.
Sabi niya, Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wow! Gusto yung buong buhay mo, sinusundan ka ng kaputihan at awa ng Diyos. At actually, hindi lang ito buhay mo ngayon, even in eternity. Yan ang sabi niya, I will dwell in the house of the Lord. I will. Amen. Wala dito sa present hanggang sa eternity mo, His love endures, His goodness endures. Mabuti ba ang Diyos? Para sabihin, gusto ko may karamdaman. Alam mo, may karamdaman sa hindi binibigay ng Diyos. Una-una, baka ano yan? Heredity, gene. Mahilang genes ko. Pangalawa, kapabayan. Pero never yan galing. Pero alam mo, kung kapabayan yan, heredity mo yan, galing sa bugat, pag sinagalitan na. Amen. Amen? Amen natin ang Number 3, abundant. Sabi niya sa 31:19, oh, how abundant is your good. Mayaman. Amen? Punong-puno ng kabutihan ng Diyos. Kaya lumapit ka sa Diyos. Kung may need ka, lumapit ka sa Diyos. Hindi nauubos ang kabutihan. Pero mabuti natin. Alam ko, may imagine lang natin kung gaano mabuti ang pangkalan. So, kakaroon ka ng faith. Sabi nga ng mga kakabayta, talagang fasting sila. Pag sinabi sa kanila, God will justice. Talagang tinatagot. Amen? Nandun iwanan natin sa Diyos. Naniniwala tayo na kaya ng Diyos mabuti yung buhay. Kaya ng Diyos itaas ang taas ng buhay. So, abundant, mayaman. Ang Diyos, kaya mabuti. Number 4. Universal. Ano yung sabihin ito? That the Lord is good to all. Kaya siguro maraming tatanong mo, bakit siya? Hindi naman siya Kristyano, pero bakit? Pagpunti ang Kristyano. Ang punti siya po ng universal. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, pinapasikat ng Diyos ang araw sa masama at daan. Kasi mabuti talaga ng God. Ito nga yun eh. Kung sa hindi niya anak, mabuti siya lalo pa ikaw. Anak ka niya. Hindi lalo mas mabuti ang Diyos. Amen. Babalik pa natin. Ito yung sa akin, mahika mo. Bakit ba kung bilis tayo ng paling bakit hindi siya dito yung marating? Bakit hindi isang baksak dumating kabutihan? Ano ba hindi binabaksak sa dito ba? Kasi pag binaksak ng Diyos sabay-sabay, bakit hindi mo kayanin? Hindi sa mapabuti ka, sa'yo. For example, nangyari, diba? Si Odo, nangyari, anak niya si Barto. Barto, ha? Nangyari. Ngayon, yung anak mo, si Theo, mayaman siya. May sinabi siya. Amen ba? Nangyari, yung anak. Yung anak, yung bilsol pa lang. Humingi ng kotse. Kaya, tingin ng kotse. Ang tanong, kaya may tingin ng kotse. Mayaman eh. Pero bakit hindi niya ibibigay? Hindi mo napapayawan na ibigyan ka ng kotse. Hindi sa mabubuti, mapaliwala ka na. Kailangan na ang Diyos na mabubuti ng Diyos. Alam niya isa mas makabago. Hindi niya may ibigay. Pero kung alam niya handahan na, Amen. pero be patient eh. Sabi nga sa mga tagabay tao, huwag yung maigit, yara yung isang kasama mo. Ibaba na, be patient. Dahil sige, bumalik tayo ng kotse. Pag dumating sa akin, dumating sa'yo. Diba? Diba? Sige, muna na kayo. Sa akin, hindi ko yan. Hindi pa niya alam ba? Show that God. Amen. Amen! Praise God. Hallelujah. God's goodness is extended, number 1. May extension of goodness na. Number 1, in His name. Psalm 59, I will wait for your name, for it is good. Imagine, yung name pala ng Diyos, everything ang sinasabi mo. For example, yung Yahweh Yahweh, o Jehovah Jireh. Yahweh. Ibig sabihin niya, the Lord is provision. May need ka, the Lord is provision. Yahweh Yahweh. Ano pa? Yahweh, Yahweh Yahweh. Shalom. Yahweh Shalom. Hindi lang peace, but God, the Lord is your wellness and peace. Amen. Ibig sabihin ng Shalom, hindi lang yung mapayapaan sa mind mo, pati yung lahat ng mabuhan mo, pati yung financially, God will bless you. Kaya kung sinabi sa iyo, the Shalom. Amen. Amen. Tanggapin mo yun, sabihin, yung wholeness mo. Amen. Amen. Ano ba, maraming name ng Diyos. Example dyan, Yahweh Mekadesh.
The Lord sacrifice. Siya ang naglilinis sa atin. Kaya kung meron tayo mga bad habits, ano pa? Yahweh Nisi. Okay, ang ibig sabihin, the Lord is my victory. Siya ang aking pa yan. Ano pa? Yahweh Rohi. The Lord is our shepherd. Amen, mga kapatid. Amen. Ano pa? Yahweh Tzidkenu. The Lord is our righteousness. Amen. Ano pa? Yahweh Rapha. The Lord is the Lord is. Amen, mga kapatid. Pero ano amazing thing sa Exodus? Nung nag-meet si Moses sa Lord, ang Lord, meron siya, anong pangalan mo? Sabi ni Lord, I am. Pero alam nyo, explore yung word I am, hindi pala pangalan ko. I am what I am. Sabi mo. Hindi yan name. Bakit hindi name ang binigay ng God? Anong reason? Kasi nga, that made God an object of definition and limitation. Kaya hindi siya nagbigay